nandito tayo sa Burabon, Lagunay, Camarines Sur, Philippines! Woo! Upang ipakita sa inyo ang iba't ibang kultura, produkto at iba't ibang mga kagawian ng mga Burabodnan. Pero, bago yan, history check muna! Ang Barangay Burabod ay ang pinakamalaking barangay sa Lagunoy at isa sa mga progresibong nayon sa munisipyo. Natuklasan ito noong Agosto 1820 nang matagpuan ng unang mga Espanyol na nanirahan ang isang maliit na grupo ng mga katutubo sa isang maliit na kagubatan na lugar kung saan ang Buri Palms ay tumutubo ng sagana malapit sa isang bukal. Ang bukal na ito ang pangunahing pinagkukunan ng inuming tubig ng mga katutubo. Nang makaramdam ng uhaw ang isa sa mga Kastila, nilapitan niya ang isang grupo ng mga katutubong tao upang itanong kung saan siya makakainom ng sariwang tubig. Ang isa sa mga katutubo ay nagpunta upang kumuha ng tubig sa banga. Ngunit nalaman niyang walang laman ito kaya't ipinakita niya sa Kastila ang daan patungo sa bukal. Sa tulong ng katutubo, nasiyahan ang dayuhan sa sariwang tubig ng bukal. Sinulyapan niya ang paligid at tinanong ang pangalan ng mga palm tree na tumutubo sa paligid ng spring. Sinabi sa kanya ng katutubo na ang pangalan ay Buri at ginagamit nila ito sa maraming bagay. Ilang beses sinubukan ng Kastila na bigkasin ang salita, ngunit halos hindi nila ito mabigkas. Sinadya nilang palitan ang salitang Buri sa Burabod na nangangahulugang bukal ng tubig. Makalipas ang 10 taon, nagsimulang gamitin ng mga katutubo sa lugar ang Burabod bilang pangalan ng kanilang barangay. Ang paaralan sa Barangay Burabod na ngayon ay tinatawag na Burabod Elementary School ay itinatag at itinayo noong 1914. Si Eustaquio Barciliano, Casimero Israel, Marcelino Pesimo, Manuel Ledesma at kanilang mga pamilya ay isa sa mga unang kilalang residente sa barangay. Ang anak ni Eustaquio Barciliano na si Virginia Barciliano ay ikinasal kay Vicente Melgarejo na naging alkalde ng Lagunoy noong kalagitnaan ng 1946. Ang kanyang bayaw na si Salvador Barciliano ay naging kanyang vice-alkalde. Sa ilalim ng kanilang administrasyon, umunlad at umunlad ang Barangay Burabod. Si Mayor Ferdinand P. Melgarejo, isa pang residente ng Barangay Burabod, ay sumunod sa yapak ng kanyang ama noong huling bahagi ng 1995. Ang Barangay Burabod ay may mga pangunahing pasilidad, kabilang ang kanilang barangay hall na itinayo noong taong 1993. 2 barangay health stations, 2 daycare center, isa sa sitio Baliwag, isang maaasahang water supply system, at ang mga serbisyo ng isang electric cooperative na nagpapagana ng kanilang mga ilaw sa kalye sa gabi. Ang mga pangunahing kalakal na ginagawa sa Barangay Burabod ay kinabibilangan ng kopras, palay, mais at nipa na natural na tumutubo sa pinakamataas na kalidad nito sa loob ng lugar. Isa sa pinakamahusay na producer ng tiklad, isang produkto ng nipa na ginagamit para sa bubong. Sa Lagunoy ay ang Barangay Burabod, kaya naman ang kanilang barangay fiesta tuwing ikatlong bahagi ng Hulyo ay tinatawag na Nipa Festival. Hindi lang ang barangay mismo ang maaari mong bisitahin. Ang Burabod ay may 2 talon at isang bilang ng mga sistema ng kuweba na matatagpuan sa sitio Baliwag. Ang unang talon ay Lugsad Falls. Upang makarating doon, kailangan mong sundan ang Baliwag River, isang 2.35 km na paglalakbay mula sa Baliwag Bridge. Medyo mahaba-habang biyahe pero kakaiba ang view sa daan. Ang isa naman ay ang Baliwag Falls. Ito ay isang maliit na cascading waterfall na dumadaloy lamang tuwing tag-ulan o kapag maraming tubig na umaagos mula sa kabundukan.
Ang batis nito ay dumadaloy sa barangay Baliwag na napakadaling mahanap. Hello! Nakamamangha talaga ang kasaysayan ng Barangay Burabod. So, ready na ba kayo? Tara at sabay-sabay nating tuklasin ang kagandahan ng Barangay Burabod. Let's go! Meron ba kayong boulevard? Pwes, kami rin. Ito ang boulevard ng Burabod at alam niyo ba na ito ay nakakatanggal at nakakatuno ng taba. Ito ay mayroong mga benefits para sa iyong katawan. Ito ay may glutathione extra and benefits at marami pang iba! Hello! Nandito tayo sa Mala, Calamansi Farm ng Burabod. Kaya napakaganda talaga dito sa Burabod. Marami kang matatagpuan ng mga bagay-bagay. Ang mga kalamansi ay maraming gamit. Ginagamit ito bilang limonada, tinitimpla o pangsangkap sa mga magagandang pagkain na kaya mong lutuin. Ginagamit rin ito bilang gamot sa mga low blood, kaya napakaraming gamit ng kalamansi. Halina! Hello guys! So nakaabot na kita dito sa Tabog Zone 6 Burabod! At kung makikita nyo naman, ay sobrang dumi ng tubig! Pero mahal ko siya. At kung makikita nyo, napapaligiran ako ng napakagandang mga nipa. So green and green. Itong mga nipa na ito ay nagagawa bilang produkto katulad ng mga kundong at tiklad. At ang mga produkto na ito ay nagagamit ng mga tao sa kanilang pamumuhay sa buong Lagunoy at sa buong mundo. At makikita nyo naman na napakadaming tubig na ito ay bubuhay ng mga nipa at mga isda. Kaya kung ako sa inyo, bumisita na kayo dito. Hi guys! So ngayon, meron tayong nakitang gumagawa ng sayap o salakot o kundong sa Bicol. Kaya ngayon, halika na at tanungin natin siya ng iba't ibang tanong. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa Barangay Burabod. At ngayon, magtatanong po tayo ng ilang mga katanungan tungkol sa proseso ng paggawa ng sayap o salakot. So, iyan na po ang kasunod na hakbang sa paggawa ng sayap. Ito na po yung hakbang ng paggawa ng sayap. Bali nalagyan natin ang pangalawang step o pangalawang hakbang na pinuputol natin ang hipa. Ganito. Puputulin natin. Ganyan. Tapos, sabay natin ilalagay dito. Natin tatahitin para yung lipa may kadikit. Mag-isa lang po ba kayo sa paggawa niyan o may mga katuwang po? Dati noon mayroon akong manangahi, kaso yung manangahi ko isang matanda na, hindi na siya nakakatahi. Sa mga hinaharap po, sa tingin mo ay patuloy ba kung gagawa ng mga sayap? Sa habang nakakatahi at malinaw pa ang aking mata, patuloy pa rin ako kasi sayang nung mga dinideliveran ko na tumatawag sa akin, asa na yung sayap o salakot, deliveran mo na ako, kailangan na naman. Ano pong nagiging motivasyon mo po o inspirasyon sa araw? Ang inspirasyon ko maganda, nakakagawa ako, tapos nakikita ko yung pera ko. Parang nagiging libangan mo. Oo, parang nalibangan ako. At natatawa ako na sumasaya ako pag nakikita ko na lahat ng gawa ko. Kung magkano na lahat ang benta ko, na naging pera na, parang naaalis ko yung pagod sa kakagawa naman. Okay
Ako'y po maraming salamat po sa inyo dahil sinagot niyo po ang aming mga kaunting tanong. Ay, walang anuman ho. Opo. So, ganito po ang proseso ng paggawa ng sayap o salakot na ginagamit ng mga tao. Maraming salamat po. At ito naman ang produktong nagagawa mula sa nipa. Ito ay tinatawag na sayap o salakot o kondong sa Bicol. Kung makikita nyo ay napakaganda, talaga namang makikitang pinaghirapan. At sobrang ganda ng mga detalye. Ito ay magagamit ninyo sa mga maiinit o mga mauulan na panahon bilang proteksyon o panangga sa sun o sa rain. Kwak-kwak! Kung makikita ninyo ay meron napakabuti at napaka-cute na mga hayop na bumubuo dito sa lipunan. Wow! Ma! 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 Hi guys! Ngayon ay nandito tayo sa bilada ng mga kopra. At alam nyo ba na ang kopra ay ginagamit bilang isang produkto o maraming produkto at ibinebenta at nagsisilbing pangkabuhayan ng mga burabudnon? Ah! Ibang step naman. Thank you po. Sarap! Hi guys! So as nahiling... Hi guys! Nakikita ninyo na meron tayo ditong natagpuang pandesal! Bibili tayo. Come on! Mahilig pa. Barangay na po. Kamo. Hirap na na. Ayon. Pandidan. Alugay cheese pandidan. Mahilig pa. Barangay na po. Kamo. Thank you po. Not